Itong ginawang public consultation ito ay alinsunod sa parliamentary rules, procedures, and practices ng Bangsamoro Parliament. Ito ay bahagi ng legislation ng batas, no? Yan ay patuloy na gugulong, patuloy na aandar hanggang makarating sa plenary para maaprubahan ito. Once ang isang member ng parliament ay nag-file ng bill, ito ay dadaan sa first reading, second reading, public consultations. After that, ma-refer muna sa appropriate committee. This time, ang Committee on Local Government. Then magkaroon ng public consultation. And then magkaroon ng deliberation, debate sa committee level. At mamaprubahan, pupunta sa plenaryo. At didebate na naman doon at aprubahan ng plenary. Ang ginagawa lang namin bilang membro ng parliament ay i-implement kung ano ang nakasulat dun sa aming parliamentary rules, procedures, and practices. Doon sa Bugawas, Barangay Bugawas para sa Sheikh Habas Amsa, yun po ay open po sa public yun, no? Lahat po ay pwedeng dumalo doon, magdala ng kanilang position paper. Ganitong proseso dyan. Doon, magdala ka ng position paper, magsalita ka kung ano ka, kung saan ka side, kung ikaw ay pro or anti doon sa proposed bill na yon. Pagkatapos, nakapila yun sila para magbasa doon sa position paper nila. At iyon, position paper nila ay isasubmit sa amin sa BTA Parliament para makonsider namin sa aming discussion and deliberations. Now, nagsimula po kami ng umaga doon sa Bugawas at open po ito. Lahat pwede pong pumasok, pwede pong sumali. Pero nakarinig po kami ng mga bandang 9:30 hanggang alas 10 ng umaga ng isang information na kung saan ay may plano, grupo ng tao na magkakandak o gagawa ng rally doon sa public consultation na ito at maaaring magkakagulo doon sa public consultation. In fact, malino po yan sa isang social media post or interview na media na merong isang tao na nagsabi na meron kaming rally permit, no, para doon sa public consultation na yon. Yan po ay threat po doon sa katahimikan, doon sa mapayapang public consultations. Marami pa kaming narinig ng mga information na magkakaroon ng rally at magdadala ng iba't ibang placards doon sa lugar na yon. Hindi po lugar ng isang malaking rally ang isang public consultations. Lahat po ay free ang tao doon pumasok at lumabas sa lugar na yon. Dahil doon, ang ating security sectors, PNP at ang ating kasundaluan, ang AFP, ay naghigpit po ng aming security doon sa lugar na yon. Dahil yun po, mayroon pong information na magkakaroon ng rally doon sa public consultation na yon. So, wala po doon sa aming intention, wala po kaming plano, wala po kaming ginawa na hindi po pwedeng pumasok kahit sinong tao doon sa Bugawas na yan. So, Barangay Bugawas na yan. So, yun po yun, no? Mag-submit ng position paper. In fact, hindi pa po tapos yung submission ng position paper, no? Hanggang September 26, 2023 ay pwede pa po mag-submit ng position paper. So umpisa pa lang nung pinail ko itong batas na ito, nakikita mo natin ang response ng mga residente ng Dato Udin Sinso. At in fact, hanggang sa Tamuntaka, hanggang sa barangay poblasyon, makikita natin na marami ng mga tarpaulin ang nakalagay dyan, naghahayag ng kanilang saloobin sa batas na ito. Itong batas na ito ay well monitored ng lahat ng mga residente ng Dato Udin Sinsuat. But kung anuman ang hangarin ng taong gusto manggulo dito, kung ito ay stop nila yung aming proseso ng paggawa ng batas, hindi po pwede yun. Ang batas na ito, BTA Parliament Bill 190 at 191, ay uusad at aandar at aprubahan ng plenaryo. Dahil yun po ang nakalagay sa aming parliamentary rules, procedures, and practices. Pero hindi po kami bilang member ng parliament ang may final say dito.
no? Ang may final say dito, kundi ang taong bayan. Ay ito'y sa pamamagitan ng isang plebisito. Tatanungin ang taong bayan kung sila ba ay mag-yes or mag-no. Sa aking part bilang principal author ng batas na ito, kung manalo ang no, maluwag kong tatanggapin. Kung manalo ang yes, maluwag kong tatanggapin. But at the end of the day, ang taong bayan po ang magde-decide sa batas na ito. Yung mga nakasubmit na position papers, in fact, madami na nagsubmit na position papers regarding sa batas na ito, no? May pro, may anti na position paper na nakasubmit sa amin. In fact, ang LGUs, ang executive LGUs at ang legislative ng LGUs ng Dato' Udin Siswat ay nagsubmit na po ng kanilang position paper. Napakakapal po yung kanilang position paper. At marami pang mga antay ang nagsubmit na position paper. Mas marami ang antay na nakasubmit ng position paper dito sa BTA Parliament. Based sa records namin yan. Hinihingi namin dito ay magkaroon ng position paper sa lahat po ng side dito sa batas na ito. Yan ay ipapadala sa amin sa Parliament at kasama yan sa pagdidebatihan namin sa Parliament. Ang lahat ng position paper ng mga tao dito sa batas na ito. In fact, gusto ko rin malaman na itong batas na ito at sabihin sa inyo, itong batas na ito ay hindi ito perpektong batas. No? Ibig sabihin, ito ay open sa maraming amendment, open sa maraming enhancement. Ako, halimbawa, kung mapalitan ang pangalan ng mga proposed ni municipality ito, nais ko pong sabihin sa ating taong bayan na ako ay malugod kong tatanggapin. Kung ano man ang ma-propose ng mga amendments sa section ito, para sa ikagaganda, maging enhance o maging improve itong batas na ito, malugod ko pong tatanggapin bilang principal author. So, based sa experience ko, no, ang batas ay hindi porke pinail, ayun na ang maprubahan. Ito ay dadaan sa maraming proseso, including yung mga consultations and dialogue dun sa mga affected na stakeholders. So, nasa umpisa pa lang po tayo ng stage na ito. No? Marami pang mangyayaring discussion, debate o deliberations dito sa batas na ito. But kung ang intention ng isang tao ay harangan, hindi makontinue itong batas na ito, yan po ay hindi pwede. Otherwise, kami rin po magbabiolate sa sarili naming parliamentary rules and procedures and practices. Ang batas, once na-file, ito ay gugulong at a-under kung ano ang nakalagay sa aming parliamentary rules, procedures and practices. Ganun po ang sistema at proseso sa paggawa ng batas. Pwede sila mag-oppose yung anti or yung pro doon sa proseso na yun, no? Doon sa gallery na yun, pwede sila mag-kwan doon. So, open yan sa public yung discussion, deliberations dito sa batas nito sa plenary. But, ito lang hinihingi namin, no? Gusto namin mapayapa at tahimik yung aming deliberation at discussion. So, pag merong public disturbance o ma-disrupt yung deliberations namin, ay normal po na ang aming security, ang USAA dito sa Parliament, ay mag-act doon sa situation na yon. So, ganun po, nasa umpisa pa po tayo. No? Ibig sabihin, pwedeng buwan, maraming buwan pa ito. No? Ako, sa tingin ko, mga next year pa ito. Ito minamadali, hindi ito may pasa sa October, November o December. No? Dahil marami pa kaming batas na aprubahan. No? Example dyan ay yung budget ng Bangsamoro government. No? Yan ang priority namin, October, November hanggang December. Ito ay sa next year pa pwedeng ma-discuss at ma-deliberate itong deliberation itong BTA Parliament Bill number 190 at 191. Ang point dito, boss, ay hindi ito minamadali. I will guarantee that na lahat dito ay mapapakinggan ang kanilang boses dito sa batas nito. So, in fact, dito sa office ko, na-receive ko yung position paper na galing sa municipal government ng Dato' Udin Siswat, galing sa kanilang mayor na si Dato' Lester Siswat, sa kanilang vice mayor si Dato' Sajid Siswat, at yung mga members ng kanilang sanggunian pambayan. So,
Nireceive ko rin dito siguro mga almost weeks na dito sa position paper. So, as of this day, marami ng position paper pro or against dito sa batas dito. Yan ay isa sa mga pagdidibatihan namin sa public consultation, sa public hearing at saka sa committee deliberation and discussion namin. Kami, ulitin ko, no, sinabi ko rin to sa awang nung nagkaroon tayo ng public consultation dito. Hindi po kami sa Bangsamoro Parliament members ang final say na magdi-decide dito sa batas, sa ganitong klase ng batas, kundi ang taong bayan sa pamamagitan ng plebisito.